Ito po ang aming barakong si Batik. Ano ho? Yan, sa mga makakapanood ng video ito, alam ko ho, kilala niyo ang barakong ito. Dahil ito, yan. Laki ah. Dahil ito ang unang dapol. Ako po si Gerald Glenn M. Hernandez ng Hernandez Bower Goat Stud, PH Bower. Located po ito dito sa Barangay Taliba, San Luis, Batangas. So Sir Gerald, matanong lang po namin, paano po ba nag-umpisa si Sir Gerald sa kanyang kambingan? Bali, nag-umpisa po ito after ko po mag-resign sa corporate world. Dati po tayo ring nasa trabaho. Naisipan ho natin na bumalik dito ho sa bukid dahil malaki ho talaga ang pagkakaiba. Na-miss ho talaga ng katawan natin ang magbukid, kaya ho bumalik tayo. Isa ho sa naging dahilan ay para hong mas madadali ang buhay pag laging nasa corporate world dahil hindi ho tayo pinapawisan. Hinahanap po talaga ng katawan natin eh. Yun ho ay year 2018 nung tayo ay mag-out sa corporate world. At pagbalik ho natin dito sa bukid ay naging breeder ho muna tayo ng manok na panabong. At nung yun nga sa bugho ng bulkan, bumaba ho ang demand ng manok na panabong, sumunod ho ang pandemic. Kaya ho naisipan ho nating palakihin ang ating goat farm. Noon naman po ay meron na ho tayong siguro 2 pirasong inahin na alaga, year 2018. At nung the following year 2019, yun na ho, doon na ho tayo nagsimulang mag-blast. Nagsimula na tayong tumutok sa pag-goat farming. Ano pa? So yun. So isa nga rin tayo sa nakasubaybay kay Sir Gerald Glenn nung kanyang pag-uumpisa. At ang nakita pa nating kaunahan niyang back na talagang dinadayo dito ay si Nguso. Kung natatandaan niyo mga tropa, yung traditional bower back na 500k line sa taga napakapogi. Ayan, so Sir Gerald, marami bang naitulong sa iyo si Nguso sa yung pag-aalaga ng kambing? Sadyahong napakadami at napakalaki ng naitulong ng ating singuso. Hindi ho tayo makikilala ngayon, wala hong makakakilala sa atin kung hindi ho napunta sa ating singuso. Ano po? Ako ho ay nagpapasalamat sa nag-share ng kambing na iyon sa Josefina Farm. Maraming salamat po sa inyo dyan, ma'am, kay Doc. Napakalaki ho nung naging tulong ni Nguso sa atin. Hindi naman ho sa iniangat ko ng aking sarili. Dahil ho kay Nguso ay tayo ay nakapagpakasal, nakapagpundar ho ng pamilya, nakapagtayo ng kaunting negosyo. Yun ho, ang mga naitulong sa atin ng Nguso. Kasama na ho yung kung nasaan tayo ngayon, kung paano tayo kinikilala ngayon ng ating mga supporters and followers. Kung at kuman maririnig na ngayon kambing ay salamat. Ayan. So sir, ano po bang nangyari kay Nguso? Paano naging istorya ni Nguso? Ba't siya namatay? Si Nguso ay biglaan na lang na parang nawalan siya ng appetite sa pagkain. Di syempre ginagamot naman din ho natin. Kumbaga ho ay pero napakabata pa ho ni Nguso nung siya ho ay mamatay. Parang 4 years old pala ang si Nguso ho noon. Marami ho nakakilala dyan at marami ho natulungan ni Nguso sa tunay lang. Siguro lang kulang pa tayo noon sa pagpapakilala dahil hindi pa ho tayo noon mahilig mag-video, mag-upload. Pero ako ho'y nagpapasalamat kahit ganoon ay napakalaki ho ng tulong ni Nguso sa akin. Oo nga, napansin ko nga na ang dami pong dumadayo sa inyo, araw-araw na, halos may nagpapastad. Halos talaga noon. Talagang si Nguso noon ang aking bread and butter. Biro mo, magkano ang stud ni Nguso? 1,000 lang ho yun. Biro nyo, 1,000. Makaisang do kasi isang araw. May 1,000 ka na. Minsan nakakatatlo, 4, maghapon. Oo nga Biro mo, laki ng kinikita sa stud service pa lang. Kaya talagang yung goat farming, makikita mo talaga yung potential ay napakaganda mga tropa. So sir,
Sir Gerald, paano po ba kayo nag-umpisa? Ano po ba yung parang pumuko sa isipan nyo na ma-motivate na mag-alaga ng kambing? Ay bata pa lang ho talaga ay nakitaan ko na ng potensyal ang kambing. Gawa nga ho ng tayo ay laki sa bukid. Angkan ho kami ng mga maghahayop talaga simula sa mga kinanununuan sa aking mga lolo. Ay ako ho ay nabigyan ng aking lolo ng isang bisirong kambing. Dahil ako ho ang kanyang tagapag-alam pag bakasyon ho namin, ako ho ay sa kanya natira. Ay may mga alaga ho siyang kambing. Binigyan niya ho ako ng isa. At yun ho ay napalaki ko at nabenta ko ho ng sa halaga laang na 6,000. Kaya ho nung ako ho ay maka-receive ng pera nang galing sa kambing, doon ho pumasok sa isip ko na may pera sa pagkakambing. Yun ho ay mga elementary days pa ho yun. Siguro mga grade 6 ho ako nung mangyari yun. Kaya ho, noon pa lang ho nakatatak na sa isip ko na ang pagkakambing ay magandang hanap buhay. Kaya ho talagang hindi ho nawala yan sa isip ko. Kaya ho nung meron tayo ng konting puhunan, pinilit nating bumalik sa pagkakambing. So yun. So sir, napansin ko, 'di ba yung mga ibang hype gaya ng baboy, manok, may mga peste. Apa. Pero sa kambing parang wala ano. Meron din. Sadya hong ang kambing ay matibay. Matibay ano. Oo, yan ho ang advantage ng kambing compare sa ibang hayop. Meron hong gumagawa ng issue na Oo nga na yung pinakakalat na may ano daw. na ang kambing daw ho ay nagkameron na rin ng virus na peste. Isinabay pa ho sa issue ng ASF. Ay napakasama ho nung nangyari yon sa totoo lang dahil meron hong mga tao na natatakot. Dahil siyempre may buhay ho ang ating kambing. Wala rin hong kasiguraduhan. Lagi ho tayo naka 50-50 diyan. Ay masama ho yung ibinalitang yon na pati daw ho kambing meron ng virus. Madami ho ang nagtanong sa akin niyan kung tunay daw ho iyon. Ay isang sagot ko, hindi ho yung tunay. Huwag ho kayong maniniwala sa ganyan. Ang akin ho doon ay kalukuhan ho iyan ng mga gustong mambarat sa atin. Ng mga gustong makabili ng mura. Kung bagay tayo tatakutin para tayo magkameron ng kaba para ipagbili natin ang ating alaga ng madalian. Yan ho ay kalukuhan na rin ng online. Wala ho tayong magagawa, nandito na ho tayo sa mundo ng online. Kaya nasa sa atin na lang ho kung saan tayo papanig, kung sa tama o sa mali. Nasa inyo na ho yung paniniwala. So yun. So yun, nasabi nga ni Sir Gerald na hindi totoo po yun. Dahil ako, naniniwala din ako na wala pang peste sa kambing. Since na napakarami po nagkakambing na mga veterans na wala ho silang naranasan na may peste po daw sa pagkakambing. So Sir Gerald, paano po ba yung routine nyo dito sa inyong kambingan pang araw-araw? Pag nagising nyo ng umaga, ano yung unang ginagawa nyo sa kanila? Ay dito po, talagang pagising ng umaga, check up ang mga kambing. Titingnan natin kung baka biglang may natamlay, mayroong naipit o kaya inaway. Saka ho mga pakainan, yan ho muna. Tapos basta ho 6 AM, bibigyan ho natin sila ng feeds. Feeds ho muna ang kakainin nila, tapos palit ho tayo lahat ng tubig. Tapos pagdating ho ng mga 10 AM onwards, magbibigay na ho tayo ng corn silage. Ganun lang ho ang aming feeding dito sa aming farm. Lagi hong maunang feeds, tapos po ang corn silage. Pagdating ho ng hapon, alas 3 ho ng hapon, habang naglilinis po tayo dito, magbibigay po tayo uli ng feeds, and then 5 PM po, corn silage po uli. Tapos ang mga supplements naman po ng isang kailangan ng kambing, ang mahalaga ho dyan ay ang deworming. Dahil syempre ho, ang kinakain ho nila ay nanggagaling sa lupa. Masyado ho yung madaming mikrobyo. Kaya ho, napakalaga ho na mapurga natin ang ating mga alaga para ho males natin yung mga parasites o kaya bulate sa kanilang tiyan na pumipigil sa kanilang paglusog. Dahil ho, pag ho masyadong madami ang bulate, hindi ho nila nakukuha ng 100% yung nutrients na nanggagaling sa ating ibinibigay. Kaya ho, minsan tayo magtataka, kain ng kain si kambing ay payat. Baka ho kulang sa purga. Saka po ang isa pa ay ang pagbibigay ng mga vitamins. Every 10 days sa mga B0, magturo po tayo ng mga B-complex, iron. Nasa atin na po kung ano pong vitamins ang gusto natin gamitin. Pero ang napakalaga ho ay ang B-complex. Saka ho mga ADA, lalo ho na sa mga inahin nating papasampahan para ho gumanda ho ang similya.
Yun lang po ang aming mga practice dito ho sa farm. Pero dito sir, ano mga kalimitan na encounter niyo sakit sa mga kambing niyo dito? Sa sakit po ay ang pinaka masakit ay yung pag ang barako ay hindi mapaihi. Marami ho ang nagsasabi, galing daw ho yun sa pigs. Pero ako ho ay hindi maniwalang sa pigs. Dahil ang isa ho tingin ko doon ay infection. Kaya nga ho UTI kung tawagin ng iba. Dahil ang napapansin ko, ang observation ko, pag ho ang barako ay nagsisimula ng mambarako, kumbaga bumababa na sa kanyang mga kasamahan sa yard, syempre, yung ari po nila ay nakukuskos doon sa balat ng mga kapwa nila kambing. So minsan po nai-irritate yung ari. Nagkakasugat, hindi natin namamalayan. Doon ko ho nakikita yung pagkakamero ng UTI, kaya minsan ho dinadamdam nila hindi sila mapaihi dahil ho nagkakasugat ang ari. Doon ho tayo marami ring namatay na backlings. Meron pa hong nangyari na bayad na ni customer, 1 week na lang at kukunin na, namatay pa. So ano nangyari, nagbalik ho tayo ng pera. Kaya ho doon sa mga nag-chat-chat sa akin, nagpapa-reserve, simula ho nung mangyari ho yun sa akin, hindi na ho ako natanggap ng reservation. Mas gusto ko ho na impromptu, kung sunadan nyo ang kambing, puntahan nyo. At pag kasundo tayo, dun ho lang ho tayo magbabayaran. Ayoko ho ng reservation dahil unang-una nga ho, may buhay ho ang kambing. Hindi ho natin alam kung baka bukas makalwa ibibigay. Ayun. So bali sir, kung halimbawa may mga interesado sa kambing nyo, gusto mag-inquire o gustong bumili, saan po ba nila kayo pwedeng kontakin? Tawagan lang ho nila ako o i-text sa number na 0916-585-3216 o kaya po ay sila ay mag-chat sa aking Facebook account na Gerald Glenn M. Hernandez. Ano po, yun po ang aking active na account. Ayan. So Sir Gerald, pwede nyo po bang ipakilala sa amin ng inyong mga kambing? Kumbaga, isa-isahin po natin sila para mapakita po natin sa ating mga viewers yung ating mga alaga po. Oo naman po, hali po kayo at ating Yung? panoodin, inyong panoodin ang aking mga alaga. Sana ho kayo matuwa at kayo ma-inspired sa aking mga alaga.